Gaya sinasabi po ninyo sa inyong banal na kasulatan, we cannot make God. Kaya nga po, Ama, salamat dahil dinala niyo po kami sa inyong piling, sa inyong kaharian dito po sa lupa, kagaya ng kaharian dito sa langit, upang ipahayag ang mabuting balita patungkol po sa inyong kaharian. Pagkakamahin niyo po kami, Panginoon, sa kapahayagan ng inyong mga salita. Mangusap po kayo sa bawat isa po sa amin, pati mga kasamahan namin, Lord, sa Palmera, na sila po ay online. In your name, Jesus, I pray, yung particular message ay dalhin po ng Banal na Espiritu Santo sa puso ng bawat isa. Upang ito po ay tumimo sa puso't isipan na isa pamuhay at mangigilaw at asin po kami, Panginoon, kung saan niyo po kami inilagay na lugar sa bansang Pilipinas. Pinupuri po namin kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun, okay. Okay, so New Year's resolution. May mga New Year's resolution po ba? O ayaw nyo ng mga New Year's resolution. Kasi pagdating ng February, hindi nyo magawa. Naalala ko nung meron kaming gym dati. Basta tuwing January, dumadami ang tao. At may kanya-kanyang dala na equipment. Bukod sa mga gamit dun sa gym, may dagdag pa sila. Ay medyo sumisikip yung gym. Talaga namang siksikan, lahat magpapapayat, ang dami. Pagdating na, hindi pa nga natatapos ang January, wala na, kumukonti na sila. Tapos luluwag na uli yung gym. At yung makikita na lang uli namin, yung talagang regular. Na nagpupunta, may discipline, nag-gym sila. Sabi ko nga, talagang ang New Year's resolution ay hanggang New Year lang. No? Hindi na idadala hanggang sa buong isang taon. Para mawala si Sister Raisa. May sundo. Galing saan? Sa Imus? Wala yun. Nakabot kaya siya. Online. So, yung mga common na New Year's resolution, ito po ang madalas na binabanggit. Magpapapayat. Sa New Year, hindi na ako gano'ng kakain, ako'y magda-diet na. Ano pa? Ang kakainin ko na lang ay yung sakto lang. No? So, talagang para get fit, para na sa ganun, bumaba ang timbang, no? Bawas kain, sabi nga ay no rice, no? No rice na raw, wala na raw rice. Oh. No rice. Pero pang isa, ang tawag nila, ano na lang daw sila? Seafood diet. Whenever they see food, they eat. Kaya seafood diet daw. May mga manginginom naman, sabi ng mga manginginom, magre-reduce na kami ng pag-inom. Isa-isa na lang, isang bote na lang. Pero nakalagay sa isang case. Yung mga smoker, titigil na raw silang magsigarilyo. Ito ang talagang para sa lahat. Na may mga, sabi na, may mga financial obligation. This New Year, ang mga resolution ay to get out of debt. So, yung utang. Yung taong 2025, wala nang babayaran. No? At mabayaran na lahat. Yan po ang mga usual na New Year's resolution. Pero meron po akong suggestion, tatlo lang po. No? Tatlong possible New Year's resolution. Una, gaya ng binasa po natin, to delight in the Bible. So, as your New Year's resolution, o wag na resolution, New Year, whole year resolution, no?
challenge yourself na sa buong isang taon, mabasa nyo ang Biblia ngayon. From Genesis to Revelation. Kumusta? Nasaan na kayo ngayon? Ako nasa, nasa Exodus na. No? Simula nung January 1. Tuloy-tuloy. Sige, tapusin mo na lang. No? Ako kasi pang ilang start ko na uli. Every year, nag-i-start ako. Okay, good. Ako hindi ko na mabilang kung ilang beses ko naubos at nabasahin ng Bible. Basta every year, binabasa ko talaga ang Biblia. Tinatapos ko yan. No? Kada taon. Kaya, at na-amaze din naman ako, kada taon, habang binabasa ang Biblia, may mga panibagong revelation. Ang Panginoon, mag-i-preach kayo sa akin. Patatayin ko kayo. Huwag naman yan. Ang Biblia, tsaka na yan. Makinig muna ng salita ng Panginoon. Mas importante ito. No? So, pag tayo po ay nag-delight sa salita ng Panginoon, pag sinabing delight yourself in God's Word, ibig sabihin hindi lang yung binasa mo siya, kaya nga pinalitan na po natin eh. Hindi na Bible marathon reading. Dahil nagugulat po ako, may sabi, offline reading po ako. Pagbitaw niya, pagbigay niya sa group chat nung natapos niya, 12 chapter sa isang oras. Ako nga, hindi ko nga magawa yun eh. Fast reader na ako, pero hindi ko pa kayang bumasa ng 12. No? Sabi ko, paano niya ginawa yun? Talagang marathon. Wala nang naiintindihan. No? Kaya binago natin, Bible reading by heart. No? So, BRBH. Bible reading by heart. So, yan po ang ating tawag ngayon dyan. Hindi na BMR. BRBH na po. No? Maganda kung dadalhin natin sa Hebrew word, Bet, Rest, Bet, Have. So, ano ang Bet? House, Rest, King, and another house of the King, and then Have is worship. No? Pagsamba sa Panginoon. So, mas maganda siya kaysa yung nakaraan na BMR. No? Nagmamarathon tayong lahat. So, merong promises. Ano ba ang mga promises na salita ng Panginoon pag binasa natin? Yan, naka-read lahat. Una, blessed is the man. Gusto nyo pagka nagbabasa ka ng salita ng Diyos at you delight. Tandaan nyo, ang pagbasa nyo ng binasa mo parang nobela. Ang Bible, binabasa niya ng dinidelight. Parang kumakain ka ng ice cream, ninanamnam mo. Bawat subo mo, wala pa akong nakitang kumain ng ice cream pagkasubo luro. Meron ba? Wala, di ba? Pag ice cream ang kakainin mo, pag subo mo, ninanamnam. Yun ang delighting in the Lord. No? Delighting in the Word of God. So ano na mangyayari sa'yo? You will be blessed. And because of that, hindi ka lalakad kasama ng mga wicked. Mga taong walang inisip kundi kasamaan. At pag binabasa mo at nagdi-delight ka sa salita ng Panginoon, nai-enjoy mo yung batas ng Panginoon. The Ten Commandments. Hindi po ba? Pag narinig natin Ten Commandments, minsan hindi natin ma-enjoy. Lalo na yung huwag kang magsisinungaling. Taas ang kamay ng hindi nakakapagsinungaling. Kahapon, buong maghapon, hindi pa rin nakapagsinungaling. Meron ba? Wala, tulog ng maghapon, hindi makakapagsinungaling. So ano pang gagawin natin? Aside from delighting, meditate day and night. Yan ang pinakapagkain natin. So ano raw ang blessing sa atin? Tayo ay magiging kagaya ng puno na katanim doon sa malapit sa batisan. Na anong sabi diyan? Palaging namumunga, hindi natutuyo yung kanyang dahon. Ano ang simbolo niyan?
Ang simbolo niyan, yung blessing, hindi na uubos. Hindi natutuyo ang blessing. Kasi nagdi-delight ka sa salita ng Panginoon. Ito ang pinakamatindi dulo. Whatever he does, prospers. Anong tawag dyan? May tawag dyan, isang kwento na yan ang tawag ay Midas touch. Lahat ng hawakan niya nagiging ginto. So parang gano'n, no? Bawat simulan mong negosyo, 100% magpa-prosper yan. Anong sikreto? Delight yourself in the Word of God, meditate day and night. Tandaan nyo, walang ibang kaparaanan kundi yan lang ang sinasabi ng Panginoon. Kahit mag-posisyon pa kayo doon sa Manila, no? Kahit sang katerbang posisyon ang gawin ninyo, hindi kayo pagpapalain ng Panginoon. Kasi ito lang sinabi niya. Sa Bible, gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, ito ang mga gagawin mo. At lahat ng inyong sisimulan, ipaprosper ng Panginoon. Always remember, ito po ay give and take. Meron tayong gagawin ayon sa pagkakasulat ng Panginoon sa kanyang batas, at ang Panginoon, once nagawa natin yun, obligado siya na i-bless ka. Pero pag hindi mo nagawa, wala siyang obligasyon. Tama po ba? Okay? So, may mga sumpa naman, doon sa mga hindi nagdi-delight sa salita ng Panginoon. Ano-ano po yan? They will be wicked. Ano ba ibig sabihin ng wicked? Ha? Ano ang wicked? Ang isang translation sa Tagalog ay masama. No? Pag sinabing wicked, talagang wala nang inisip niya kundi kasamaan. Ang another ano niyan sa English, malevolence. No? Yun pa lang, salita pa lang, mali. So, puro mali ang kanyang isip. Wickedness, no? So, ano daw yung mga wicked? Kaya kagaya lang daw sila ng ipa, siya. No? Yung ipa, ano mangyayari? Pag inihipan ng hangin, di ba yung ipa? Pag ginaganon yung palay, ano nangyayari sa ipa? Tinatangay. Yun ang mga wicked. Ibig sabihin, ang mga wicked, wala silang stability. At ang mabigat pa, tatayo sila sa judgment ng Panginoon. Huhusgahan silang lahat. Ano doon sila sa assembly ng mga sinners, hindi sa assembly ng mga righteous. Dahil tayo ng mga righteous, ang sabi sa verse 6, the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Totoo ba na mga masasama ay nawawala? Alalahanin niyo yung kaklase niyong masama. O kaya yung mga siga-siga. Asan na sila ngayon? Wala na. Diba? Wala na. Kaya yung sinasabi mo, paano yung mga masasama sa Amerika? Sina Bill Gates, Soros, mga Illuminati siya eh. Isang araw magugulat tayo, wala na yan sila. And they will be no more, sabi ng salita ng Panginoon. Tayo, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Actually, yung nangyayari ngayon sa California, wickedness yan eh. It's the result of their wickedness. Sabihin mo naman nilang godless town sila. At the same time, alam natin na ang California, talagang laganap dyan ang kabaklaan. Inabot na nila yung blueprint ng Sodom and Gomorrah. Tandaan nyo sa Bible, may mga blueprint yan kung kailan ibubuhos ng Panginoon ang judgment niya. Kahit hindi pa last day, kahit hindi pa judgment day. Halimbawa, inabot ng isang tao yung kanyang kasamaan, mamamatay siya. Papatayin siya ng Diyos. May gagamitin ng Panginoon para mamatay siya. Ang California, sukdulan na ang kasamaan. Kabaklaan, nag-declare pa sila ng ganon. Anong sabi sa Bible? You cannot mock God. Ang huwag na huwag mong hahamunin ang Diyos. Kasi ang Diyos hindi mo maatras. Kakasahan ka niya.
Actually ako nagulat ako kahapon, pinapanood ko, meron palang tornado galing sa langit na fire ang bumaba sa California. At hanggang ngayon, umiikot. Wala silang magawa kung hindi manood. Pinapanood ni Tom Hanks yung 6 million niyang bahay. $6 million. So ngayon, ang bahay ni Tom Hanks ay 6 million, ano tawag yan? 6 million na uling. So, ay 6 million na halaga. Uling na lang. Hindi nila maiisip bakit. Saan bang lugar tinatag ang Church of Satan? Sa California. Anong year? 1969. Kaya ang California, ito ang Hollywood, wala. Ano na ngayon ang Hollywood? Uling. No? Hollywood. Ha? So yun na siya, hindi na Hollywood, Hollywood. Impyerno na ngayon ang California. Yun ang ginusto nila. No? Ang sabi ng Panginoon, they are wicked. Kagaya ng ipa, mawawala sila. Ang ipa, napakadaling masunog yan. Diba? Pag inanuhan mo ng apoy ang ipa, kahit yung ano lang upos ng sigarilyo, itapon mo sa ipa, tuloy-tuloy na. Tapos, pag nag-ihipan ng hangin, wala na. Lalakas na yung apoy. Ganun sila. Ibig sabihin, ang judgment nila is fire. At nangyayari ngayon, nakikita natin sa California. So let's just delight in the Word of God. At ako nga, na-review nga ako ng Panginoon in my prayer. Actually, matagal nang pinapaisip sa akin ng Panginoon na gawin dito sa Cavite. Pero hindi ko nagagawa Sa dami ng schedules. Tapos one time, mayroon kaming kinakausap, ni Bishop Lilo, parang isang araw lang yun Nagpapatulong siya, makabalik dito sa Manila. Meron siyang binanggit na salita. May sinabi sa kanya yung boss niya, ba't ikaw lang marunong, ba't di ka nagtitraining? Tapos may binanggit the word. Wala lang sa akin yun. Kinaumagahan, when I was praying, inulit ng Panginoon sa akin, I was rebuked. Sinasabi ng Panginoon sa akin na hindi ka naman nagtitraining sa Cavite. Ako nga po, Lord. At inalo ko ng Panginoon, kailangan pupunta ako dito pag itong taon na to, ako po ang laging pupunta. Wala nang iba. Ang hindi na muna sinasabi DJ. Kailangan ko pong gawin ito, otherwise maraming madadamay. Gusto ng Panginoon mag-focus dito, pupunta ako dito ng Sabado. Saturday training. At kung sino pa yung mga kasama natin, no? Si Hani kasama at kung sino pa mga kasama namin. So, dito na lang kami matutulog. Makano lang dito ng holding bed, missionary. Ako nga kung saan lang ako natutulog. Pupunta kami ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Pag inabot kami sa estasyon ng bus, doon lang kami. Sa yung higaan na yun. Yung upuan, di ba sa estasyon ng bus, may mga upuan doon. Yung parang pang DLTV. Yun, doon lang kayo matutulong ni Daddy pa. Pagising sa umaga, tsaka kami pupunta doon sa lugar. Lalo kung kulang yung aming budget. Hindi namin kayang umupa ng hotel. Sabihin ni Daddy pa, dito muna tayo. Sige po, ang importante lang kapag share. And so the Lord had rebuked me. 2 araw akong nire-rebuke ng Panginoon. And I said, yes Lord, susunod po ako. Kasi pag hindi po ako sumunod, damay-damay po tayong lahat. So, pinakita sa akin ng Panginoon ano ang gagawin dito sa Cavite. Ang program ay each one disciple one. So, imagine niyo ilan tayo dito? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. No? So, 13 kayong matitrain ko. Discipleship, ititrain ko rin po kayo paano ano yung gospel na gagamitin natin sa pagdi-disciple. And this will be 1 year. Hindi po mahirap. Magpipray kayo, dalhin sa inyo ng Panginoon yung tamang taong i-disciple. Hindi kung sino-sino lang. Natuto na po ako sa kung sino-sinong dinidisciple.
Nadadala mo sa church yung mga, yung sungay talagang hindi pwedeng baliin. Tapos nadadamay ang church. So, pag-pray po natin, pag-pray niyo, Panginoon, sino po yung tao na i-disciple ko? Isa lang. Pag binigyan ka ng dalawa ng Lord, edi praise the Lord. Di po ba? So, each one disciple one. After 1 year, ilan na tayo? 13 kayo ngayon. Isang taon yung dinidisciple yung tao. Bago niyo bitawan, talagang spiritually malago na siya. Di po ba? So, after 1 year, 2025, pagdating ng 2026, ilan na kayo dito? 26 na. Okay? Yun lang po yung ating pattern na binigay sa akin ng Lord. So, 2026, yung 26 ay magdi-disciple. 1 year. In 2027, ilan na kayo? Ha? 52. 3 years pa lang. Nakuha ninyo? Sabi ng Lord, hindi maganda yung salita eh. Pangit eh. Ayoko nang banggitin kasi narinig ko eh. Tapos inulit din sa akin ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, sorry po. Naging relax ako. Parang iniisip ko, ang hirap ng biyahe. Hindi pala biyahe ang dapat isipin. Kung kaluluwa. No? Kung biyahe lang ang iisipin ko, baka kunin ako ng maaga ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, this year, ako po ang nahawak ng Cavite. Saturday, nandito na po kami. Magtuturo rin po ng music. Kasi usually ako po, tingnan ko ninyo. Nung ako po ang pastor, pag ako nag-start ng gawain, ako ang pastor, ako ang gitarista, ako ang kumakanta. 1 month. Ganyan po na yun. Second month, meron na po akong kasamang nagpapaawit isa. On the third month, may nagigitara ng isa pa. Pagdating ng 6th month, kumpleto na sila. Meron na silang sariling music ministry. Eh, kayo, ilang taon na? Wala pa rin. So, ibig sabihin, hindi namin nagagawa yung aming responsibility. May kasalanan kami sa Panginoon. Patawarin kami ng Panginoon. Naging masyado kaming relax. Naging masyado kaming kampante na, meron yan, bahala na, hindi. Kailangan ng focus. So, from amongst you, kung sino ang inihipo ng Panginoon na magiging bahagi ng doksa ng Cavite, gitarista, bass guitar, ang dami po pwede magturo po sa inyo. So, pupunta dito, team. Ang target, by the month of June, may sarili na kayong music ministry. Dapat mangyari yan. So, discipleship, meron tayong susundin ng mga lectures. Mag-start tayo ng February. By March, magdi-disciple na kayo. Okay? Ayan yung umimik. Parang hina ng amen niya. Amen ba? Oh. Ganun din po ang gagawin natin sa Palmera. Same thing. Mag-aaral lahat ng material ng Gospel of John. Yan ang magandang materials pang disciple. Kasi it pertains about the Kingdom of God. Malalim ang topic niyan sa Kingdom of God. So, by the month of March, mag-start na tayo ng discipleship. Each one, disciple one. Nakakahiya, wala tayong ginagawa for the Lord. Ako, hindi ako nahihiya kasi ang dami kong nadi-disciple. Actually, this year, nagbigay ng panibagong opportunity ang Panginoon. Nag-open sa Bacolod at saka sa Negros Occidental. Yung mga, imagine po ninyo, nakausap ni Bishop Lilo yung mga mayor. Present lang niya yung training. Nag-uunahan pa. At ito ang matindi. Ang sabi nila, Bishop, sagot po namin ang pamasahin niyo sa eroplano kung ilan kayong pupunta. Sagot po namin ang pagkain. Sagot namin ang venue. Magti-training lang po kayo. Kanino galing yun? Sa Panginoon. Ino-open niya. So, sana hindi lang kami, hindi lang ako. Tayong lahat. Kasi pag hindi po kayo nag-disciple, responsibility ko po kayo. Ibig sabihin, lumalabas ako, hindi ko kayo natitrain. Stagnant tayo sa church. No?
So let's start this year, 2025. Actually, kaya pinigil ko ang discipleship kasi nakita ko yung hindi magandang effect ng tinatawag nilang exponential growth. No? Yung bang multiplication. Kung sino-sino na pumapasok sa church, nanggaling po ako sa malaking church. Dumami kami, dumami, pero may kabataang may tendency mang-rape, may kabataan na nahuhuli sa bahay ng ibang bahay, nasa ilalim ng kama. Imagine niyo yan, ma-attend sa church. At ang nakakalungkot, nagtuturo pa sa Bible sa Sunday school. At kung ano-ano pa, may nabuntis na kabataan. No? At sabi ko, ayoko na ng ganun. Yun po ang nag-cause sa akin, kaya tumigil ako sa ganyang discipleship. And I thank the Lord, binigyan niya ako ng panibagong idea. Each one, disciple one. Isa lang po. Kasi noon, nung nandun kami sa malaking church, paramihan nang nag-disciple. Ang ginamit nila ay D12. Na parang pag hindi ka naging nakapag-disciple ng 12, hindi ka makakarating sa langit. Ha? Iba ang G12, iba ang D12. Iba pa. Oo. So, yung letter. Yun nga, government of 12. Yun lang din yung pareho lang. Kapag di ka nakapag-disciple ng 12, hindi ka pupunta sa langit. Ganun po kaseryoso. Kaya lahat, nagpipilit. To the point na nang babride, makakuha lang ng 12. Kasi ina-announce, church. Meron pa nga may chart pa, nasa harapan ng church. Si ganito, 24. Wow, purihin ng Panginoon. Yabang naman nung naka-24. Lumampas. Dapat 12 lang eh. Ito yung langit. 24. Lumagpas siya. So, ahatakin pa muna. So, makita nyo, nakapasok sa church ang kung sino-sino, napasok ang church ng iba't ibang doktrina. Ang nangyari kasi paramihan lang. Naging contest. Ang discipleship, hindi ang contest. Ano ba purpose ng discipleship? Magparami? Kung tatanungin nyo kayo. Yun lang ba? Kunin natin Go and make disciples of all nations. Hindi bansa yun ang Greek word is ethnos. Saling lahi o tribo. Sabihin, ang ethnos ay Ilocano, ethnos yan. Bisaya, ethnos. Hindi bansang Pilipinas. Huwag niyo ita-translate ang nation ng bansa kasi hindi siya bansa. Okay? So, go and make disciples of all nations. Bahanin nyo? So, ano ba ang discipleship? Tinuturuan mo siya ng mga natutunan mo. Okay? And pagkatapos mo siyang turuan, baptize them. Kasama ang bautismo. Nagpapakita na talagang mananampalataya na siya. Ano ba ang bautismo? Pinapahayag mo sa kongregasyon yung tapang mo. Hindi ka na nahihiya para kay Kristo. Yan ang bautismo. Mamamatay ka para sa Panginoon at mamubuhay kang muli para sa Panginoon. So, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And, anong dulo? Pinaka-main goal ng discipleship. And, wala. And, teach them to obey. Yun ang purpose ng discipleship. So, kailan nagiging obedient ang isang mananampalataya? Pag siya ay mature na, hindi na baby believer. Hindi na kagaya ng mga batang ito na kailangan mo laging sawayin. Kailangan mo laging sabihan. No? Pag ikaw ay nag-mature na, dun ang obedient automatic na sa'yo. Yun ang goal ng discipleship, hindi magparami.
Yung multiplication, result na lang yan. Pero hindi dapat yan ang goal natin. Kaya nga, si Paul, sinong disciple? Si Silas. Sino pa? Si Timothy. Yun lang. Marami ba siyang, may 12 ba siya? Wala. Sino pang disciple ni Paul? Si Mark. Pag na-disciple niya yung isa at nag-grow na, bibitawan niya yun, kuha siya ng isa. At yung dinisciple niya, sasabihin niya, mag-disciple ka ng iba. Kaya si Silas, dinisciple si Mark. Si Mark yung sumulat ng Gospel of Mark. Okay? So yun po ang discipleship. Hindi natin goal ang magparami. Resulta lang po yung pagpaparami. Ang goal natin is maging obedient sila. Amen? So gagawin po natin yan ngayong taon. Sa biyaya ng Panginoon, sa kapamahalaan ng Banal na Espiritu Santo, sabi nga, yan po ang key to lasting and ultimate eternal fruitfulness and vitality sa relasyon po natin sa Diyos. Na we delight in the Word of God. Kaya aralin po natin, Gospel of John. Amen? At sabi po sa verse 6, ano sinasabi sa verse 6? Sinisiguro ng Panginoon, nakatingin siya sa atin. Diba? The Lord watches over the way of the righteous. The Lord Himself. Siya mismo. Hindi mga anghel. Amen? Maliwanag po, mga kapatid. So tayo po ay magpo-focus sa discipleship. Month of February, magsisimula na po tayo. Pupunta kami dito ng Sabado. Pagpunta namin dito, siguro mga after lunch, discipleship tayo. Okay? Hindi, kayo, kung ano ba gusto nyo? Umaga o pagkatapos mga pananghalian? O pwedeng umaga, no? Siguro mga 10, tapos ito na tayo mag-lunch. Tapos tuloy-tuloy hanggang alas 2 para mahaba-haba yung mako-cover natin. Kasi twice a month lang kami pupunta dito. So, pagkatapos ng training ng discipleship, training naman sa music at saka sa tech. Okay? Kasi piniprepare natin, whether we like it or not, pag nagsimula tayo mag-disciple, kukulangin itong lugar na ito. Doon na tayo sisimulang talagang i-bless na ng Panginoon abundantly. Amen? Amen? So, purihin po ang Panginoon at naniniwala po kung ginawa natin yan dahil yan yung ating mandate, the Lord will provide everything that we need. Kailangan natin ng place, kailangan natin ng mas malaking lugar, magugulat na lang tayo. Doon nga sa Alabang, no, yung pinanggalingan naming church na malaki. Ganun ang aming style, tapos eventually may na-disciple na isang tao, nangangailangan ngayon ng mas malaking lugar. Binenta niya yung kanyang property. Dito po sa Daang Hari yun. Kita niyo yun, no? 2 hectares yun. Alam niyo magkano halaga nun? 500 pesos. 500 pesos. Ando din ako na magpirmahan. 2 hectares. Actually, dinodonate niya. Ang problema sa donation, nababawi yan ng mga anak. Marami na pong kaso niyan. So, binenta. Sabi nga ni Pastor Nani sa amin, ang mahal ng property. Hindi natin kakayanin. Hindi nag-iisip kami lahat, magkano kaya? 2 hectares eh. Nung pinakita yung deed of sale, 500 pesos. Mahal na. Diyos lang kaya gumawa niyan. Hindi natin, paano tayo bibigyan ng Panginoon ng mas malaking property? Pinag-pray tayo na ito, di ba? Yan ay nag-word again. Kaya na ang ating gagamitin. Diba? Marami pang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? So yan po ang ating unang whole year, hindi po New Year whole year resolution. Okay? So yun po yung unang suggestion ko. Pangalawang suggestion ko po ay mag-focus po tayo sa ating hari. Sa ating Panginoong Jesus. Let us resolve to focus our life on King Jesus. Sino nakapanood na nung
Feel na the forge. Pwede natin panoorin mamaya kung kumakain tayo. Sa YouTube yan siya. Panoorin natin. Saan? Yan. Alam ko na Isaiah. Sabi, panoorin natin mamaya pati itong mga kabataan na kapanood. Ang isang magandang scene doon, kasi yung bata, addict sa Mobile Legend, at ano. When he surrendered his life to Jesus, sabi nga, you have to carry your cross and follow Him. Ano ba yung cross mo? Pag sinabing cross, ano yung pumipigil sa'yo para sumunod sa Panginoon? Kailangan dalhin mo yun. Hindi dapat ikaw ang dalhin nun. So ano yung mga bagay na yan? When he surrendered his life to Jesus, sabi niya, Panginoong Jesus, ano ba ang surrender ko? Nakita niya yung kanyang PlayStation. Sabi niya, Panginoon, wag po yan. So sabi, hindi yan. At doon nagsimula ang magandang relasyon niya sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, ang Mobile Legend at any internet games, si Satan ang may invento niyan. Para ano? Mawala ang focus niya sa Diyos. Ito yung mga kabataan ngayon. Ang iikli ng pasensya, magagalitin. Ang ikli ng buhay, lahat na umikli na sa kanila. May pinapanood nga akong video, parang kabataan na pinanganak ng 1960s. Dumaan sa pintuan, natamaan niya yung pintuan. Wala na. Napanood mo? Kabataan na pinanganak ng 1970s. Nabangga yung pintuan. Pinalo niya yung pintuan. 70s. No? Tapos kabataan na pinanganak ng 90s. Nabangga yung pintuan. Kumbaga, hindi masyado ang reaction. Doon sa kabataan na pinanganak ng year 2000, nabangga yung pintuan. Pagkabangga ng pintuan, bumagsak siya at nagsisigaw, "Ah!" Sabi, ito ang kabataan ng year 2000. Mahihinang nilalang. Kahit na basketball niya, walang kwenta. Buti pa yung basketball nila Jordan nagkakabungguan na, bali na yung naglalaro pa din. No? Si Michael Jordan, dinadagnat, naglalaro. Ngayon, nadaanan lang, hindi pa tinamaan, tumatalsik ng malayo. Buti na lang, meron yata silang tawag na foul ngayon dyan. Yun. No? Na pag ginawa mo yan, kasi ang dami gumagawa niyan eh. May taga-NBA nga na magaling doon eh. Nahanginan. Tumatalsik hanggang doon sa kabilang court. Ganong katindi ang tama sa kanya. Ay, yung panahon nila Michael Jordan, asus. Lalo yung tinatawag na bad boys. Pagkatapos ng laro, bukol-bukol ang katawan ni Jordan. Pero hindi na reklamo. Hindi umaatras. Dire-diretso ang laro. Sabi nga bakit tried and tested much more sa atin. If our relationship in Jesus is tried and tested, sabi nga, lahat susurrender natin for Him. Sabi nga, kumbaga sa NBA, for the love of the game. Dito, for the love of Jesus. Ibibigay natin lahat para sa Panginoon. Sabi nga, yung ancestor ni Jesus, pagbabasahin natin mamaya, yung passage, magugulat tayo sa genealogy niya, kumpleto, ando si Tamar. Ano si Tamar? Adulteress. Ano doon si Rahab? Ano si Rahab? Prostitute. Hindi po substitute, prostitute. Ano pa? Si Ruth, non-Jewish Moabite. Si Solomon, kaninong anak? Kay Bathsheba, bunga ng ano po? Hindi lang adultery. Hindi lang murder. Rape. Namatay yung una. Sa rape, di ba? So, ganun pa rin yun. Andun pa rin yung sabi nga yung genealogy. And yet, isinama sila ng Panginoon doon sa bloodline. So, ibig sabihin,
Pag nag-focus tayo sa Panginoon, kahit yung mga simple human beings, gagamitin ng Diyos. Sabi nga, kahit ikaw ay dating tatamad-tamad, sisipag ka. Mga hindi matupi yung higaan. Ang tawag na nanay ko sa amin, ahas. Parang ahas. Yung pinagluluan mo, pinaglulusan mo, hindi mo man lang nailipit. Iwan na lang kung saan. Tandaan natin, cleanliness is next to godliness. Pag sinabi natin tayo maka-Diyos, dapat malinis tayo physically, unang-una spiritually, physically, at damay dyan pati yung kabahayan natin. Okay? So if we focus on Jesus, lahat ng nakaraan natin, kahit ano pang ating pinagdaanan, gagamitin tayo ng Panginoong Jesus. Anong kailangan? Focus on Him. Kasi yung pangalan Jesus, anong ibig sabihin? He will save His people from their sins. Yan ang Jesus. Yan ang ibig sabihin niya. So ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, siya po ang completion ng Old Testament. Siya po ang climax ng history. Paano ko po i-prove? Matthew 1:1-17. Ayan. From Old Testament to New Testament until the conclusion of history. At nandiyan po lahat yung mga lahi na hindi dapat maisasama para sabihin, hindi, banal ang Panginoon. Hindi siya kukuha ng mga hindi banal. Eh, bakit ka nandito? Bakit tayo nandito? Hindi po ba? Pinapaging banal tayo ng Diyos. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay banal, hindi ka kukunin ng Panginoon. Hindi ka maliligtas. Bakit po? Ikaw ay Koreano. Bakit Koreano? Sino ba ang hindi ang laging kaaway ng Panginoon sa New Testament? Mga Koreano, di ba? Paresinyo, Paresinyo, sa mga Koreans. Paresinyo, sa lahat ng siyo, kaaway ng Panginoon. So, huwag tayo maging mga Koreano. Tandaan natin, ang ating Panginoong Jesus, pinulpin niya yung promises ng Panginoon, hindi lang po yun. Kinumpleto niya yung Old Testament story and historical event. Tandaan niya ang Panginoong Jesus to the dot. Lahat ng nakasulat sa Biblia, pati yung tuldok, pinulpin po niya lahat yun. Kumpleto. Wala po siyang iniwanan. No? Kaya nga, dun sa Matthew chapter 1, anong pagkakasabi po sa atin? Matthew chapter 1, 22-23. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child. Nangyari po ba? Ang isang berhen ay nagbuntis. Hindi po ba? Sa Panginoong Yesus, naulit pa kayo? Hindi na. Minsan lang ginawa ng Panginoon para ng patunayan. At manganganak siya ng isang lalaki, tatawagin Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God with us. So lahat ng history, prophecy, promises, completed in Jesus. So let's focus on Him. Sa ating hari. Siya lang, wala nang iba. And everything will be added unto us. Kasi pag nag-focus tayo sa Panginoon, yung buhay natin kompleto, wala tayong hahanapin. Sabi nga, hindi natin, sa totoo lang, kung nakafocus tayo sa Lord, hindi natin kailangan yung mga relasyon, kung ano yan. Pero pag hindi ka nakafocus sa Panginoon, wala kang gagawin kundi maghanap ng karelasyon sa internet. At ang nakukuha mo, predator. Ang nakukuha mo, demonyo. Kasi lahat ng nasa internet, hindi totoong tao yan. No? Focus on Jesus. Kailan ba binigay ng Diyos kay Adan si Eva?
Kailan binigay? Ha? Nung nag-asala ba si Adan? Kailan? He was in the Garden of Eden. Anong ibig sabihin? Nasa presence siya. He was in the presence of God. At doon binigay ng Diyos sa kanya si Eva. Hindi. Anong ginagawa? Nasa ang presensya sa, ano ba yan? Christian dating site. Kahit sa Christian dating site, marami rin diyang impacto. Akala nyo lahat ng nasa Christian dating site ay anghel, meron dyan mga may sungay. Ang daming mga may sungay dyan. Pagka mapatama ka sa medyo anghel, as magugulat kayo, anghel, unti-unti nagkakasungay din. Focus on Jesus. Wala kang magiging problema sa relasyon. Siya ang bahalang magbibigay sa'yo. Diba? Ano sabi sa Bible? Nakita ng Panginoon, ng Diyos Ama, na nalulungkot si Adan. Why? He was in the presence of God. At kaya gumawa ang Panginoon ng partner suitable for him. Pag wala ka sa presence of God, ang makukuha mong partner is not suitable for you. Magiging pahirap sa iyo. Tama po ba? O may tama? Ha? O tinamaan? Sabi na, no? So lahat ng parte ng ating buhay, mga kapatid, trabaho, pamilya, relasyon, friends, memories, dreams, potentials, it is completed in Jesus. Okay? So anong unang New Year's resolution natin? Delight in the Word of God. Pangalawang full year resolution is focus on King Jesus. Pangatlo, enjoy God's creation. Tandaan natin, we are not here by chance. Hindi ka napunta rito sa mundo dahil narinig ko ito noon eh. Hindi ka naman namin plinano ng nanay at tatay mo eh. Basta ka naman lumabas. Nahakbangan ko lang yung nanay mo, nabuntis eh. Ano po ba? Makakuha naman. So, kaya, by chance ka na napunta ka dito. Kung pumasok yun sa utak ng mga bata, kaya wala, yung kwento yung buhay nila. Tandaan natin, ang whole creation, ang nag-create ng ating Panginoon. Hindi po totoo ang Big Bang. Ha? Hindi nila mapatunayan ang Big Bang. Hanggang ngayon, meron pang missing link doon sa evolution theory nila. Saan kayo nakakita na out of chaos there is order? Meron ba? Subukan yung pagbanggain yung dalawang motor. Ha? Pagkatapos magbanggaan, may order? Wala. O-order na ambulansya kasi may patay, o nilarya. So there's no such thing that out of chaos there is order. Yan po kaya nga ang science is also a form of religion. Yes, bakit po? It is all theories. Di po ba? May napatunayan na pa sila. Nakarating pa talaga sa buwan. Oh. Hindi pati di maulit. Naglalakad sa outer space. Ha? Pero may bubbles na nakikita. Yung pala nasa ilalim ng dagat, simulation. Tapos yung project nila nasa outer space na. Eh nahuhuli. Maraming magagaling na rin eh. No? Nagpunta sa Mars. Nevada Desert lang pala yung pinuntahan. I-juxtapose. Alam mo yung juxtaposition? Mars, yung kuha nila sa Mars, yung mga magagaling sa mga computer expert, kinunan yung lugar na yun, hinanap sa buong Amerika, Nevada Desert. I-juxtapose. Parehong-pareho. Iniba lang ang kulay. Pati bundok, same. O hindi ba ang pag-trip, di ba? No one can leave Earth. Why? It's a firmament. Ayan o. Akala niyo ba kung ano yan? Tubig yan eh. Ano sabi sa Genesis?
tubig na tinaas at tinawag ng Diyos na firmament. Even si Elon Musk, tinesting niya yan. Pag tama ng rocket sa taas, sumabog lang. At pagsabog, parang tumama sa tubig. Yes, oo, tumatama sa eroplano. Pag lumilipad kayo, pag nakasakay sa eroplano, tignan niyo yung pakpak ng eroplano. Merong tubig na tinatamaan. So, ibig sabihin, totoo ang Bible. Ang science is a form of religion. Even the word NASA, ang ibig sabihin po niya sa Hebrew is to deceive. So tayo, mag-focus tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ang nag-create ng mundo, ang mundo hindi billions of years. Ang mundo ay bata pa. Siguro mga 10,000 to 12,000, ganyan lang. Kasi yung flood, sabi nga, paano mong malalaman ang age ng mundo? Humanap ka ng pinakamatandang puno. Lagariin mo sa ng horizontal. Nababasa po sa ring. Ang pinakamatandang punong nakita sa mundo, nasa 8,000 lang ang edad. Ano sabi ng science? Billions of years. Saan nila nakuha yun? Kanila lang yun. Ano pong tawag doon? Storytelling alive. Ang tawag po dyan ay false narratives. Ang dami po natin false narratives. Bigyan ko ang example ng false narratives. Ang ninuno natin ay mga, tawag ito, baluga. Nakakita na kayo ng baluga? Ang baluga ganito kalaki, na sobrang itim. Mas maitim pa sa negro. Ako nakakita po ako ng baluga kasi sa Montalban meron pa. At ewan ko bakit na uso noon na hinahanting ang mga baluga. Payag kayo, galing tayo ng baluga. Sino nagkwento sa atin yan? Science. Sige nga, gano'n yung ilong nyo kung sarap kagaya ng baluga. Yung kulay nyo. Pambaluga ba ito? Oh. Di po ba? Yung height, pambaluga ba yung height natin? Oh. Pero tinatanggap natin. Sabi ng science. Anong sabi ng Bible? Saan tayo galing na lahi? Galing tayo sa lahi ng Israelite, yung lost tribe of Israel na nagpunta dito. Kaya nga dito po nang galing yung gold na ginamit sa paggawa ng templo. This is the land of Ophir. Ang Pilipinas ang land of Ophir. Basahin niyo po yung history na sinulat ni ang pangalan nito ni may maalala ko. Yung history na yon, pati mismo po yung mga kauna-unahang Pilipino, tayo po ang nagbibenta ng slaves sa ibang bansa. Yun ang nalaman yan, ha? At ang Pilipino ang may pinakamabilis na bangka. Hindi mahabol ng mga Europeans. Hindi mahabol ng mga Espanyol. Nakita po ninyo? Tapos sabi, mga baluga tayo. Sino nagsabi nun? Para ang tingin natin sa sarili natin, mababa. Mataas po ang lahi natin. We came from the lost tribe of Israel. From the tribe of Joktan. Doon po tayo galing. Hindi niyo mababasa yan sa Google. Hindi niyo mababasa yan sa history books. Kasi kontrolado nila yan eh. All of these history books are storytelling alive. Pero ang Biblia, ano sabi? All of us are created by God. And we came from God. We are created in the image of God. Imago Dei. Ang Genesis, nagbigay po sa atin ng account, the beginning of the earth, how? Paano na-create? Hindi po Big Bang, no? Kailan create? Hindi nagbanggaan yung mga galaxies. At binigay din sa atin ng Genesis kung sino ka at bakit ka nandito sa mundo. Kaya bang i-explain niya ng science?
Kaya bang i-explain ng psychology? Ang tagal-tagal na panahon na. Hanggang ngayon, nagtatanong pa rin ng philosophy. What is the purpose of man? Hindi pa rin nila alam anong purpose ng man. Na matagal nang alam ng Biblia. Ano pong sabi diyan sa salita ng Panginoon? Tignan po natin. Genesis 1:1-3. In the beginning, time. Di po ba? God created the heavens and earth, space. So there's time, there's space. And there is a creator. Who is the creator? God. Paano create? How it was created? And God said, the power of the word na pinapakita rin sa atin ng Panginoon, makapangyarihan ang salita. Kung anong sabihin mo sa anak mo, yan siya magiging. Tama po ba? Pag sinabi natin na bobo ako, ayun, ano mangyayari? Ikaw ay magiging bubo ka. Magiging bulak-bulak ka. Pero pag sinabi mo, ang anak ko napakatalino mo, ang anak ko napakabait, bumabait, di po ba? Kung sa bahay yung anak ko, yung anak ko walang nangyayari, hindi sumusunod. Ayun. Sino nag-curse? Ikaw. The word is powerful. Pinakita sa atin ng Panginoon gano'ng ka-powerful ang word. We are created in His image. Di po ba? Kung powerful ang salita ng Panginoon, powerful din ang salita natin. So be very careful with your words na sinasabi ninyo sa inyong mga anak. Huwag din masyado sasabihin, gwapo ka. Kasi narcissism naman yun. No? Diba? Sakit po yan eh. Diba si Narcissus? Sa Greek gods and goddesses, anong kinamatay ni Narcissus? Anong kinamatay niya? Gutom. Hindi naman nangyayari sa atin. Bakit siya namatay sa gutom? Inutusan siya ng nanay niya kumuha ng tubig sa ilog. Pagtingin niya sa ilog, ang gwapo ko. Hindi na siya umalis doon. Nakatingin na sa gwapo, wow. Ang pogi ko. O anak, yung tubig, mamaya nay. Ang gwapo ko, nay. Kain na, hindi po ang gwapo ko. Namatay sa gutom. Narcissistic. Tawag po sa sakit na yan, sobrang bilib sa sarili, sobrang guwapo ang tingin sa sarili, hindi yan ang pagkakakrate sa atin ng Lord. Amen? So, powerful po ang word. At ano bang sinabi ng Panginoon? Yan, liwanag. Then God said, let there be a firmament. Ano yung firmament? It's a water in the midst of water. Yan yung tinaas ng Panginoon. Yan yung nakikita natin dyan na tinatawag natin langit. And above that, andyan ang Diyos. Sabi nila, ilang billion light years ang araw. Paano nila natutunayan? Hindi nga nakalabas ng mundo eh. May telescope daw. Ano na telescope mo? Hindi po ba? At lahat na nakaka-discover niya namamatay. Tingnan po ninyo sa YouTube, merong isang mag-expose sana niya na reporter. Dahil na-discover na po nila yung katotohanan. Bumagsak yung helicopter na sinasakyan nila. Patay. May mga gustong kumontrol na hindi po natin matutunan yung katotohanan. So ang Diyos, create niya ang firmament, dinivide niya yung waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. Kaya tubig po yan. Maliwanag na maliwanag. And it was so. And God called the firmament heaven. May tanong pa. Nasa bahay po lahat. Hindi po ba? So hindi po tayo nangangapa sa dilim. At makikita po natin ang pinaka-root ng creation. Human beings. Kaya sabi po dyan, let us make man in our image, in our likeness. Let them have dominion. Kaya hindi natin dapat minamalit ang isa't isa. Dahil tayo nilikha kawangis ng Panginoon. At walang nilikha ang Diyos na bakla at tomboy. Dahil ang pagkakasabi po rito, God created them, male and female, He created them. Walang sinabing,
homosexuals, no? He created them. Lalaki at babae lang. Sino may create ng tomboy at bakla? Tao. Resulta na kasalanan. Romans chapter 1, maliwanag na binanggit doon. Ano ang cause ng tomboy at bakla? Idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit po yun ang cause? Sinasamba ng lalaki ang kapwa lalaki. Dahil sa kanyang pagsamba sa kapwa lalaki, nagkakaroon sila ng, sabi sa Romans chapter 1, mahalay na relasyon. At pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang mahalay na relasyon hanggang sa kanilang kamatayan. Yan po ang cause ng AIDS. Yung relasyon na yan, na sinong may gawa? Tao. Ginawa ba yan ng Diyos? Hindi po. So, bawat isa po sa atin, mga kapatid, create tayo in the image of God, kaya i-treat natin ang isa't isa with respect, with dignity. Kahit ikaw ang tatay ng mga batang yan, o nanay ng mga batang yan, respetuhin mo yung mga bata. Because they are created in the image of God. Minsan sobrang abuso ng magulang. Ako ang nanay, ako ang tatay dito. Sunod ka! Yung pinapagawa, halos imposible na. Kung pwede na magsalita yung anak, ikaw nga, sige nga, gawin mo nga. Ba't di mo magawa? Diba? O maglinis kayo mga anak, ikaw naglilinis ka ba? Set an example. Maging masipag kayo, ay tatamad-tamad ka din. Magtrabaho kayo, ikaw may trabaho ka pa. Let us treat each other with dignity. Hindi porke anak mo yan, kahit ano gusto mong gawin, gagawin mo na. May pananagutan ka sa Diyos. Dahil nilikha sila in the image of God. Bahagi tayo ang responsibility nating mga magulang, alagaan sila to their fullest potentials, lumabas. Hindi yung pipigilan mo sila. Dahil lamang ayaw mong mas matalino sa iyo yung mga anak mo. Eh, pasensya ka, buko ka. Yung anak mo matalino, ikaw ay bulaklak. So, let's respect each other, treat each other with dignity, mga kapatid. Sabi nga, yung ating ability to communicate with God, yan ang isa sa reason na magsasabi na create tayo in the image of God. Ang aso ba kayang magdasal? Wala, di po ba? Ang manok nagdadasal ba? Wala silang ganung ability. Tayo lang. Dahil tayo lang ang create sa image of God. Wala nang iba. At ang sabi sa Biblia, lahat ng create niya, approve. Pagdating sa atin, sabi niya lahat, good, good, good. Pagdating sa tao, very good. Nakita niyo kung gaano tayo kahalaga. Maraming taong tingin nila sa sarili nila worthless, insecure, walang value. Tandaan natin, walang create ang Diyos na basura. Kaya ka lang naging ganyan, gawa ng tao sa palibot mo. Pero kung isi-search mo ang iyong potential, you will stay in the presence of God, makikita mo ano yung image. Amen? So sabi nga, hindi nag-a-approve ang Diyos sa mga maling ginagawa natin. But God loves us unconditionally, wholeheartedly, and continually. Amen? At ano binigay sa atin ng Panginoon? Work. Ha? Unang binigay, image. Pangalawang binigay, work. Ang work ay blessing. Kaya sabi dito, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. So, ang work is part of creation, as good creation, not part of the fall. Okay? Kuha po natin, no? So, yung passage sa ito, nag-remind po sa atin na tayo rin po ang dapat mangalaga ng environment, ng kapaligiran. Saan tayo magsisimula? Meron tayong design, no? Dinesign tayo ng Lord. Pangangalagaan natin ng environment. Saan tayo magsisimula? Una sa sarili natin. Pangalawa, sa bahay.
natin, mangangalaga tayo ng environment, dapat pag pumunta sa bahay natin, malinis din yung bahay natin. Pagpunta sa bahay mo, patay lahat yung halaman. Pero may desire kang mangalaga ng environment. Ha? Ako ay mangangalaga ng mga aso. Punta ko sa bahay nila. May isang aso, wala. Galit sa aso. Okay naman sabihin ng mga halaga, start with yourself and in your own environment. Be realistic. Dahil ang ating Diyos ay realistic. So tandaan po natin, ang work is a blessing, hindi po yan part ng curse. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, rest is not an optional extra. Tingnan po ninyo, Genesis 2:3. Basahin natin. 1, 2, 3, go. So on the seventh day, he rested from all his work, and God blessed the seventh day and made it holy. Because on it, he rested from all the work of creating that he had done. So ano sinasabi ko sa atin dito? Holy days are holy days. Holidays are holy days. Amen? So don't feel guilty. Pag nag-take off po tayo ng oras, sabi natin, Sabado, mag-rest na kami. Naku, paano na yung kikitain ko? Marami pa namang kliyente yung Sabado. Ano bang Sabado? Sabbath day. Anong Sabbath? Rest day. Anong unang work natin? Sunday, no? Sunday, English yan eh, Sunday. Ang ano niyan ay Domenica. Huh? Ang ibig sabihin ng Domenica is Lord's Day. Domus. Deus Domus. Deus. No? So, ibig sabihin, Domenica is the Lord's Day. Pagdating sa English, araw ng araw. Domingo. Yan, no? Yan yung Kastila. Ha? Diba? Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes. Ginawa nila ay dapat lahat ay gods and goddesses. Kasi Marte is a god, no? Jupiter is god also, yung Webes. So ginawa nila, pati yung una, ginawa ng Diyos, Sunday. But originally it's Domenica. Hindi naman silang may invento ng kalendaryo. Di po ba? So ibig sabihin, ang unang araw ay Lord's Day. Anong unang trabaho natin? Worship. Anong unang araw? Linggo. Tama sa Pilipino. So ang unang araw ay para sa Diyos. The first work that we need to do is worship. Huwag niyo sabihin ng unang araw, Lunes. Mali-mali ka agad kayo. Tingnan niyo yung kalendaryo. Si Google, ginagawa niya ang unang araw, Sunday. Monday. Pero ang unang araw po is Sunday. Linggo, Domenica. So don't feel guilty. Yung holidays are good themselves. Yan din po ang time para tayo ay mag-recharge spiritually. Kaya nga mga kapatid, huwag sobrang trabaho. Don't work too hard. Dapat Sabado nagtatrabaho ka pa. Dapat ang Sabado ay namamahinga tayo para sa Panginoon. Paano natin gagawin holy ang Sabado? Lahat ng gagawin mo is for the Lord. Hindi yung para kumita ng pera. Why? Because God took time to rest. At anong ginawa ng Diyos? In-enjoy niya yung create niya. Diba? Tingnan niya. Pagkatapos ng creation, it was good. Pagkatapos sa create ng tao, it was very good. Tapos naman yun siya. We are not supposed to work constantly. Bakit po? Yan, no? Yung work na binigay ng Panginoon, hindi constant working. In the fall, ang curse ay, you have to toil. Pag natin toil, walang tigil na trabaho. So, ibig sabihin, pag ikaw ay trabaho ng trabaho, you are living under curse. Na kahit Sabado at Linggo nagtatrabaho ka pa, sinumpa ang buhay mo. Sino may gawa? Ikaw. Hindi ang Diyos. Sunday, for the Lord. Diba? O nag-worship tayo. Pagdating ng hapon, may kliyente.
Ano ginawa mo? Umaga hanggang tanghali, holidays. Diba? Pagdating ng hapon, nangiliente ka pa, ano na yun? From holidays to curse day. Imagine nyo, Sunday, sinumpa mo ka agad yung sarili mo. For the Lord nga, hindi po ba? O, tapos ng worship, rest, tapos sa hapon, basa ng Bible, makinig ng mga salita ng Panginoon, meron tayong BRPH. Huwag na kayo kukuha pa ng kliyente ng Sunday. Kasi you are cursing yourself. Hindi nyo napupuna lahat ng mga ganyan, kahit Sunday nagtatrabaho, hindi na asenso. Anong kita nila? Sakto-sakto lang. Diba? Tingnan yung mga mayayaman, sila Dr. Yuson, hindi nagtatrabaho ng Sabado at Linggo. Sabado at Linggo, puntahan niyo sila, hindi kayo i-entertain, walang tao sa opisina. At gusto mo siyang gawa ng schedule na maka-business deal mo siya ng Sunday, papagalitan ka niya. Eh, tayo. Minsan gusto natin may Sunday pa. Kasi sayang naman, hindi tayo mo ng Sunday. Sayang naman. Eh, manghinayang ka, sinumpa ka na ng Panginoon. Ano sabi niyan? Cursed is the ground for your sake. In toil. Tuloy-tuloy na trabaho, no? You shall eat of it all the days of your life. Who is cursing you? Yourself. Just work and then rest. So, kinait po tayo ng Diyos with a need for relaxation and rest. Pag nagtrabaho ka ng magtrabaho, walang pahinga, anong dulo? Anong dulo? Sakit at ano pa? Trabaho, sakit, tapos curse na, di ba? So, anong pinaka-curse sa buhay ng tao? Iyon, patay. Lahat po ng trabaho, ang dulo, magkakasakit, patay. Sabi nga, yung araw, ginagawang gabi, yung gabi, ginagawang araw. Alang-alang lamang sa iyo, aking mahal. Para mapag-aral kita. Nung mamatay na, wala nang pang-aral. So, rest, tandaan natin, ha? Pahinga, don't work too hard. We are not created for that. We are created to work and then rest. When you work too hard, you are under curse. Amen? So, action point po natin. Conclusion. Genesis 2:7, let's read. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat it, you shall surely die. Ano po sinasabi po sa atin yan, mga kapatid? Nung nabasa niyo yan noon, ano ang reflection niyo? Ano sinasabi? Sabi dito, hindi mo kailangan kumain ng bunga ng kaalaman para sa masama at mabuti. Dahil pag kinain mo yan, mamamatay ka. Di ba minsan may narinig tayo? Paano makapagpayo ko sa mga nag-addict? Dapat mag-addict din ako. May experience ko yung kaibigan. Di ba? Paano yung sa ganun? Pag nagsalita ako, talagang legit, authentic. No? May katotohanan. Kasi pinagdaanan ko. Ano sabi ng Panginoon? Ang sinasabi ng Panginoon sa passage sa to, hindi mo kailangang alamin at i-experience ang evil. Ang kailangan mo lang malaman ang kabutihan. Bigyan ko ng example. Lahat po ng teller sa bangko, hindi sila tinitrain sa fake na pera. 6 months training po yun. Wala silang gagawin kundi amuyin ang totoong pera, hawakan ang totoong pera, damhin ang totoong pera. Wala silang hawak kundi totoong pera for 6 months. After 6 months, bibigyan sila ng fake, kamukhang-kamukha ng totoong pera. Alam nyo, aamuyin lang nila. Anong gagawin? Why? Because they were trained for good. For truth. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Train ourselves for truth. Hindi natin kailangan malaman pa yung, hindi ako makakapagsalita pa tungkol na kasi hindi naman ako naging addict eh. Kailangan mo pa mag-addict. Kaya madadali mo sila sa kabutihan. Pasalamat
Sasamba tayo sa Panginoon na ating Diyos amang hari sa mga promises sa atin ngayong 2025. At sabi nga, kasama natin ang Diyos. Let's pray unceasingly. Marami tayong dapat ipag-pray. Bukas may mangyayari kaganapan sa Manila. Pag-pray natin yan, yan ay mag-lead sa kaayusan. At sabi nga, hingin natin sa Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, na tulungan tayong lahat na malayo sa kasamaan, mamuhay sa kabutihan, at i-enjoy natin kung ano ang tama. Yung sinabi na ng Panginoon, doon po tayo lalagpas. Kagaya na sinasabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Amen. Ulihin po ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, aming amang haring makapagyayari sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Luwalhatihin po kayo, aming Ama, sa mensahe niyo po sa amin ngayong araw na ito. Na bilang mga mananampalataya, mga anak mo po, Panginoon, we need to delight on your word. Focus ourselves on you, Lord Jesus, as our King. And then just enjoy everything that you have given us. Na hindi po kami ma-overwork, Lord, na ang trabaho ay hindi maging sumpa sa amin, bagkus maging blessing as we work in accordance to your design, always having rest on the Sabbath. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ayun. Salamat po sa Panginoon. At napakaganda po ng mensahe ng Lord. Amen. Amen. Talagang gusto ng Panginoon na i-bless ang lahat. And nung New Year po na January 1, sa pamumuno po ni Bishop, ginamit si Bishop ng Lord para dun sa declaration of blessing. Dahil gusto ng Panginoon na i-bless tayo in so many ways. Not just in our financial, but in everything. Sabi nga sa kanta, talagang napakaganda ng kanta to. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat, wala kayo danta. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala na nang mahihigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen po ba? Amen! Sapat na at higit pa. Grabe po ang Panginoon magbuhos ng biyaya sa atin. And tinutuwagan tayo ng Panginoon na sa pag-uumpisa ng taon na to, na gawin natin yung mga nararapat gawin. Dahil ang Lord ay hindi nga naman bumabalik sa kanyang mga pangako. Dahil kung siya ay talaga namang nakikita niya sa bawat isa na nagbabago tayo at naka-align tayo dun sa kanya, talagang may bubuhos niya ang biyaya sa atin. Kaya naman po sabi sa Kawikaan 3:9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sa sidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon sa lahat ng bagay. Ibalik natin ang pagpuli sa Lord. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, pinipuli po namin kayo at pinasasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na to, Lord, na maibabalik namin, Panginoon, ang nararapat sa iyo. Na itong ikapo namin, Panginoon, o sobra man, ay naway maging katulong or matulungan, Panginoon, ang lahat ng gawain mo dito sa aming bahay-sambahan. We pray, Panginoon, na palaguin niyo po ang aming spiritual at sa ganyan, Panginoon, mag-grow din po ang aming financial, Lord God, para maibalik po ang lahat ng sayo at pamamahala. Pinupuli po namin kayo at sinasamba, Panginoon, ibinabalik po namin lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayos kami muna pa kami. Give to the Lord. When you give to the Lord. Thank you, Lord. Merong ano. Ayun, meron po din tayong online tithes and offering sa GCash. Ang name po is Arlene O. Arlene O. Ayun, andito rin po yung number. Pwede nyo na rin pong kopyahin para ma-send po ang inyong tithes and offering online. Ayun, tungo na po tayo sa ating announcements. Sunday Worship Service, January 19. Dito po tayo ulit sa Palmera, 9:30 a.m. Ang speaker po natin ay si Bishop Ed Alminario. Pinaka-paboritong Bishop. Prayer meeting po Wednesday, January 15. Dito rin po sa Palmera.
7:30 p.m. po. And dawn prayer po natin every last Saturday of the month, 4 a.m. Bible reading by heart. Season 206 na po. Thank you, Lord. At ito na po yung nakatapos ng ating nakaraang season. And pastoral prayer for the month of January. Sa 5 po, nung 5, sinong DJ. Nung 12, ngayon, nandun sa Cavite eh. Si Ice. January 19, si Friends. And 26, si Kim Granada. Yung yung January 19 po, si Ice yan. Papalitan ko. Ano magpapalitan ng sa'yo? Okay po. Sabi ka rin. Worship Recider, month of January. Ayun. Nung 5 po ay si Ninang Loida. Ngayon po ay ako. Ang next one po ay si Teacher Rose Granada, January 19. January 26, si Ninang Donna. Worship. Pagkahandaan ko po yung malayo-layo ba? Birthday celebrators, month of January. Happy birthday to you. January 3, si Kai Rivera. January 13, bukas, si Pastor Norman Pineda. And January 28, si Ninang Sam Inosio. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Kuna pasta. Si Tita Jean. January 23 po si Tita Jean. Ako yung anak niya din si January 23. Glory to God po. Benediction na po tayo. Ayan si Marco, January 14. Ayan, purihin po ang Lord, benediction na po tayo. After po ng benediction ay workers appreciation. No? Tapos after nun, lunch na tayo. Sige po, tayo po tayo lahat. Si Sister Rexy na ulit sa upo natin ang ating mga hulot dito po. Tayo po yung mananalo. Mga hari, salamat po sa araw na ito na pinagkaroon po ninyo. Thank you, Father, for this just concluded worship service. Thank you for the blessings that we received, the favor that came from your kingdom, the knowledge, the wisdom, and the understanding. Salamat po aming Ama dahil sa araw na ito pinagpala niyo po ang bawat isa. At gawin niyo po kami ng pagpapala sa mga tao na dadalhin niyo po sa aming buhay upang maakay po namin sila patungo po sa inyong kaharian. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen and amen. Ang Diyos amay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Basahin po natin Deuteronomy 28, 1-13 on my count. 1, 2, 3, go. Kung susundin lamang natin si Yahweh na aming Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin tayo ng pinakakila sa lahat ng mga bansa sa lahat ng
Yahweh. Pagpapalain niya ako sa aking mga bayan at sa aking mga bukid. Pagpapalain niya ako ng maraming anak sa galang anin sa aking palig at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang bahay ng aking kanyang butil at mga pagkain na mumula roon. Pagpapalain niya ako sa lahat ng aking gagawin. Ang mga kaaway ng nagkakang umagal sa akin at napalo ko sa tulong ni Yahweh. Sasalakay nila ako, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang aking mga kamalid at lahat ng aking gawain. Pagpapalain niya ako sa salapay ibibigay niya sa akin. Tulad ng pangako ni Yahweh, ang gagawin niya sa isang bansang matatat at nakalakas niya, susundin ko sa tutuparin ang kanyang mga tuturin. Sa gayon, makikita ng lahat ng pagsala ang kanyang bayan at magpapako sila sa akin. Sasakalain sa lahat sa bagay ng aking salapay ibibigay niya sa akin. Pararabihin niya ang aking mga anak at mga hayop at pasasanalain ang amin ng aking buhay. Bubuksan niya ang langit o pag-ibuhos sa akin ang dalas sa panahon niya. Pagpapalain na niya ako sa lahat ng aking gagawin dahil ituloy niya ako umuntang sa halip o magpapapuntang sa ibang bansa. Gagawin ako ng Diyos ko si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi nagsasunod. Ulat ako at hindi maniligo ako. Susundin ko mabuti ang kanyang mga utos. Ibibigay niya sa akin. Amen. Ay, bago po tayo maghiwa-hiwa, ang tayo po mga ganda ng ating song.
akin ang open.